Fake news ba talaga sila? Ito bang mga DDS vlogger ay takot sa Kongreso? Walang respeto? Or guilty talaga sila sa issue ng pagpapakalat ng disinformation? Di ba? Alam niyo bakit kaya ko po ito ay naitatanong at naipaparating sa inyo? Kasi meron pong iba o ilan na mga ilang beses nang inimbitahan ng Kongreso in aid of legislation para labanan ang fake news, para makagawa ng batas kung paano labanan at makontrol ang disinformation or paninira sa mga personalidad sa politika, sa gobyerno o pribadong sektor. Pero hindi nakipag-coordinate yung iba. So sila ba'y nagmamatigas? Sila ba ay nagpapaimportante? Sila ba ay walang respeto sa lahat at wala silang pakialam basta gagawin nila ang gusto? Yun ang dating doon sa mga hindi makipag-coordinate. O dahil nga sa sila'y may kasalanan, meron silang pagkakamali na alam nila na ang fake news ay may kaakibat na pananagutan. Ang paulit-ulit na fake news or disinformation ay nakakasira sa tao, sa gobyerno at sa pangkalahatan. Nakakasira ng moral ng mga Pilipino, ng bansa at ng iba pa sa international community. Ang dami pong kasalanan, ang dami pong pwedeng masamang epekto. Pero bakit nila patuloy na ginawa at ginagawa? Tapos ngayon na may panukala ang Kongreso para makapagbalangkas ng bagong regulasyon o batas kung kinakailangan, ayaw nilang makipag-coordinate. Parang sa akin pong opinion at tingin ay mukhang guilty sila. Takot silang masabon, takot silang magaya doon sa ibang invited nung nakaraang mga hearing na nung gisahin dahil sa kanilang pagdideny na sila hindi fake news, walang masama silang sinabi at ginawa at sinulat, pero napatunayan dahil merong record ang Kongreso, nag-iyakan na lang at umami na lang. So ibig sabihin, parang mas may mga posibilidad na sila ay ayaw makipag-coordinate kasi guilty sila or kawalan ng respeto sa ating mga otoridad. Abay, huwag po natin gagayahin yun. Ang sarap ng feeling at ng pakiramdam kung kaya mong panindigan ang sinasabi at ginagawa. Lalo na nakataya ang pagkatao o kredibilidad ng isang tao o ng iyong pagkatao kapag tama at kaya mong panindigan ang ginagawa. So, kaya ko ito'y tinatalakay, tinatanong, maging maingat po kayong lahat ng mga followers, subscribers, viewers ng aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV at yung iba pa na nakatutok sa social media. Huwag kayong palinlang dahil maraming nambubudol, nagkukunwari, nagiging kunwari ay magaling at matino, pero pagka nagkabukuhan ayaw nilang panindigan, ayaw nilang umarap at ayaw nilang irespeto ang tamang proseso kung paano itama ang kanilang pagkakamali. So, pangkalahatan, ang dating guilty sila or ang hanap buhay talaga nila ay mag-fake news or yung disinformation. Bay, hindi po maganda yan. Kaya huwag tangkilikin, huwag suportahan, huwag niyong panoorin. Siguro yung isa, dalawa na nabudol kayo, isa o dalawa na alam niyong fake news. Pagka yan ipinanood niyo pangatlo at susunod na mga araw pa, ay kayo na yung may kasalanan ng mga viewers. Kayo na yung may problema. Kapag yung mga fake news ay patuloy niyong sinusubaybayan at inyong sinusuportahan yung mga pinanggagalingan ng fake news. So kayo na mismo may problema rin. Pasintabi na po. Ang pinakamaganda, panagutin, ireklamo ang mga gumagawa nito. Katulad ng gagawin at ginagawa ng Kongreso. May mga warning, may mga sulat, may invitation, may summon, pagka hindi, mananagot na sila. Kaya nga po, pinapanagot na ang mga hindi nakikipag-coordinate na mga vloggers na tinaguri ang fake news
na di umano'y nanggaling sa kampo ng mga Duterte supporters at yung iba pa. Na ang balita ko ay nagtakbuhan na. Nasa abroad, nasa Japan, nasa China, nasa Europe at kung saan-saan nagpuntahan para lang ma-justify na sila wala sa bansa kaya hindi dumalo at hindi nakarating sa hearing. Kasi itong nakaraang pong hearing, iilan yung dumating. Yung inaasahan na mga dapat dumalo ay hindi po nagpakita kahit na ano. So, nakakasubukan. Kaya tama lang kung ano ang desisyon ng Kongreso. Tama lang panagutin ang mga walang respeto sa Kongreso at Philippine law dahil sila ay nag-i-enjoy, sila ay masaya doon sa kanilang ginagawa kahit fake news o kahit destabilization. Sa akin pong opinion at analysis, ang hindi nakikipag-ugnayan, masama ang plano, masama ang ginawa, masama ang ginagawa. Kasi kung matino ka, may pagmamahal ka ng totoo sa bansa, sa Pilipino, hindi mo gagawin ng fake news. At pag may investigation para gumawa ng mga magagandang batas at solusyon sa problema, dapat nakikipag-coordinate. Ang hindi nakikipag-coordinate, binabaliwala ang lahat ng pagkakataon. Yan ay makasarili. Tandaan nyo. Kaya again, bakit nyo susuportahan yung ganong klaseng mga tao? Marami naman pong matitino. Marami naman kayong makukuhang aral sa maraming mga nagbabalita, hindi lang sa media, sa social media, at iba pa. Diba? So, for general information, mas maganda po maging marunong din ang mga viewers, subscribers, at mga followers na kung sino ang inyong dapat na pagkatiwalaan. Ulitin ko, kung dalawa o isa, dalawa na kayo ay nalinlang, pag ginawa niyong 3, pang-4, pang-5 at ilang beses pang pinanood nyo, ang ibig sabihin niyang kinokonsentin nyo yung mali. Hindi po maganda yon. Okay? Kaya, sang-ayon ba kayo na papanagutin at pinapanagot na ng Kongreso ang mga vlogger na suspect sa fake news, disinformation ang ginagawa, panlilin lang sa mga Pilipino, pagsira sa mga personalidad sa politika, business group, individual at ang ating pamahalaan na sila ay papanagutin. Hindi na pwede ang puro pakiusap na lang at puro palampas na lang kahit na nakakasira sa reputasyon ng tao at ng bansa at ng Pilipino. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Panindigan natin, manindigan kung anong tama. Suportahan si Pangulong Marcos. Rule of law ang pinairal. Walang harassment, walang pang-aabuso sa kahit anong sektor. Ang batas ang pinapairal. May investigasyon, kapag nakitang merong ebidensya, kakasuhan din korte ang bahala. Yan po yung rule of law. Yan ang tama sa parte ng demokrasya. Ang makasarili, mapanlinlang, fake news at kung ano-ano pa, yan po'y pansamantala lang. At yan ay merong mabigat na pananagutan. Please like and share na video.